So guys, good morning. Today is August 16, 2026 and time check, it's 9:18 AM. So naka-ride out na tayo guys. Nakaka 1.3 kilometer na tayo mula sa bahay natin. So ngayon lang ulit tayo nakapag-ride out. So ang last ride out natin ay August 7. So it's been 9 days. So yung last ride out natin maulan. So kita nyo naman guys, ang ganda ng araw. Sabi nga, di ba, nung last bike vlog natin is walang bagyong forever. At para ngayon naman sa vlog natin is there is sunshine after the rain. So dapat guys hindi pa matutuloy yung ride natin. Kasi kanina nag-attend tayo ng online na Sunday Mass ng Quiapo Church through online ng 7 AM. Then after the Mass mag-8. So biglang bumuhos yung ulan. So akala ko cancel na naman yung ride natin. So buti umaraw. So ito guys, mainit. Pero ang sarap sa balat ng araw. Dahil tagal na halos hindi natin nakita yung araw, puro ulan. So pagpasok pa lang ng August, pag uwi namin dito ng August 2, August 3, so nag-uulan na. So sumilip sana naman next week, hindi naman next week, this week, bukas Monday through hanggang katapusan is maganda yung panahon para naman makabuelo tayo guys sa trabaho natin. Kasi sa totoo lang, yung nature of work natin ngayon is nakadepende doon sa ganda ng panahon. Kasi pag pangit yung panahon, pag nag-cancel, may cancellation ng pasok, so wala rin tayong trabaho. So hindi naman tayo gaya dati nung nasa government tayo na nakapix yung rate natin every 15-30, nakapix kung magkano yung sisweldohin natin. So sa nature of work natin ngayon is no work no pay tayo na tinatawag. So kung walang trabaho, walang kita, di ba? Ano. So medyo matumal pa rin naman yung van rental ngayon kasi nga sasama rin ng panahon, di ba? So guys, pero naniniwala naman ako na God will always provide. Napatunayan ko na yan. So simula pa ng June, July, so nakakasurvive tayo. Hindi man tayo nakakapagtabi ng savings, pero yung mga obligasyon na bills natin, like yung pagbabayad ng sasakyan, so medyo mabigat yon kasi magkano yung monthly ng sasakyan natin? Almost more than 31,000 a month ang binabayaran natin sa van. Siyempre yung ibang bills pa natin, di ba? Kuryente, internet, pagkain, di ba? So yung bahay, thankful tayo kahit pa paano may tumutulong sa atin sa pagbabayad sa bahay. So kung nanonood ka man, napapanood mo man to, maraming salamat sa tulong. At humihingi ako ng pasensya sa iyo kung medyo nakadapa ako ngayon, pero promise babawi ako. Sana napapanood mo. So hindi na kita papangalanan. Napakabuti mong tao. Napakabuti mong tao. So guys, tara, ride tayo. Pamaya na yung ating words of wisdom in relation to there is sunshine after the rain. So mamaya na yun guys. Tara guys, ride tayo. So guys, time check, it's 9:32 AM. Nakaka 5.4 kilometer na tayo. So palabas na tayo rito sa kanto ng Timalan, Antero, Soriano. So ang way natin ngayon ay Patansa tayo. Tapos liko ulit tayo ng Capi Pisa papuntang Tres Cruces. Kasi gusto ko madaanan ulit yung aking paboritong lugar. Alam nyo naman yun, yung mga malalawak na parang na napakapayapa.
Pero baka kumaliwa tayo dun sa bagong daanan na tuklasan natin nung nakaraan. Labas natin Kalibuyot. At dito guys sa kaliwa natin, siguro dyan tayo kumain pagbalik natin ng lunch natin. Dyan tayo mag lunch. O doon sa, hindi ko alam kung bukas kasi kung tuwing Sunday yung doon sa may Cafe Pisa. So ito guys, palabas na tayo ng Antero Soriano. So sarap, pinapawisan ulit tayo. Sarap sa pakiramdam. So isa pa nga pala guys, problema. Ito, paglingon ko sa baba, wala tayong water bottle. Yung tumbler natin, naiwanan natin. So dadaan tayo rito sa 7-Eleven Cafe Pisa. Bibili tayo ng tubig natin. At hindi pwede na wala tayong baong tubig. Kahit sabihin natin na short ride pa to, so hindi pwede na wala tayong tubig. So dahil importante na hydrated tayo. Number 1 yan doon sa mga, hindi ko naman sinabi matagal na ako nagbabike ha, pero kahit pa paano naman, diba? Doon sa mga bagong siklista, huwag nyo isipin na malapit lang hindi ako magdadala ng tubig. So number 1 yan, huwag kakalimutan. As kung mas mahaba yung ride mo, 2 oras, 3 oras pataas, kailangan is umiinom ka ng mga ion drink gaya ng mga Gatorade, Pocari, yeah. Pero huwag ka na uminom ng Cobra, pambira. Sorry sa Cobra, pero ewan ko, hindi kasi ako uminom nun eh. Diba? Yung ano lang, mga pang ano lang, kasi para nare-replenish yung mga ano, yung mga nawawalang electrolytes. Yon, electrolyte drink, hindi ion drink, electrolyte drink. Iinom tayo ng paglagpas mga 2 oras pataas yung ano natin. At huwag kalilimutan kumain, mag carbs tayo, kanin, tinapay, diba? So hindi naman tayo expert, pero napapanood natin yung mga expert, diba? So yun guys, nakalagpas na tayo ng tulay ng Timalan. Dito na tayo sa Cafe Pisa. So daan lang tayo dito sa 7-Eleven. So tara guys, ride tayo. So yun guys, palis na tayo ng 7-Eleven. So kakanan tayo dito, yung papuntang Tres Cruces. Pero hindi na natin sagarin yung Tres Cruces. Kaliwa tayo doon sa ano, yung bagong daan natin na tuklasan natin dati. Hindi naman siya bagong daan pala sa akin, para sa akin. Diba? So doon tayo. So yan guys, oh. Makikita nyo sa kanan, malulusog yung mga pananim. Hindi ko alam kung anong pananim yan, kalabasa o ano. Diba? Yan, medyo mataas pa rin ang tubig dito sa drainage, pero free flowing naman. So yan guys, sarap ng init ng araw. Parang na-miss natin yung init ba ng araw. Na-miss ko yung pawis na ganito. Sarap. Dahil 7-Eleven ako kanina, natagaktak yung pawis ko kasi nga malamig eh. Ito medyo ano lang dito. Siguro sa tagal na rin ng kalye, hindi na na-maintain, yun lang. Medyo may mga bitak-bitak, pero sementado naman. So guys, time check, it's 9:45 na, nakaka-exactly 9 km na tayo. So tingnan nyo dito sa kaliwa natin, napakalawak ng palayan. And napakagandang makita na kahit sa tagal ng inulan tayo, binagyo, hindi sila naapektuhan, diba? Ayan oh, sa kaliwa natin, ganda ng tubo ng palay. Ito, ibang pananim naman pa, diba? So, nakakatuwa na na-survive nila, diba?
Sabi nga, halaman nga nakasurvive eh. Tao pa. So ito guys, sa unahan natin. May favorite road. The most peaceful road para sa akin. So tigil tayo dito sa tabi. Mag water break and sugar break tayo. Kabilang nga sa puno. Yan guys, napaka peaceful. Bumili rin ako sa 7-Eleven Goya. So habang medyo malamig pa yung tubig natin, so nakaka 9.2 kilometer tayo. Hirap lang isalpak na ito, masyadong malaki yung ano. Ito guys, sugar break tayo. Kasi ang next na break natin is yung lunch na natin. Tignan mo guys, oh. Sa ilalim ka ng mga puno, di ba? Kabilaan, kaliwat kanan. Para silang nagtatagpo sa ano, sa itaas mo, pinapayungan ka. Sobrang peaceful. Parang naalala ko nung ano, C80 days nung high school, yung mga nakaabot pa ng C80. So nung pag mga mag-graduation na, di ba? Parang nire-request kami ng kada school na mag-conduct ng cross-sword sa mga gagraduate. Parang ganon, yung dadaan yung ano, naka-cross-sword kami kabilaan. So parang yun yung pakiramdam ko. Kaya parang nire-respeto mo yung mga gumagraduate. So ngayon guys, naputol tayo. Naka-on pala yung gesture. So pag wave ko ng ganyan, nag-stop yung video. Oh, sorry. So mabalik lang ako yung sa C80 days namin nung high school. Yun nga, nare-request kami ng iba't ibang school to conduct ng ano, yung sa graduation rites nila. Na ano, so naalala ko lang parang kahapon lang, pero ang tagal na nun. Since year 2000. So it's 26 years, di ba? 26, 27 years. Di ba? Tapos ang ironic, hindi ako naging officer ng C80 kasi nung, di ba, third year high school ka, napapasok para maging officer ka ng C80. So nung third year, nagbulak-bulak ako. So ang alam ng mga magulang ko is pumapasok ako, pero hindi, nawili ako sa ano, sa PlayStation 1 pa nun, time na yon. Ngayon PlayStation 5 na eh. So may tindahan kasi kami noon, ang lakas ng tindahan namin, sorry guys ha. Pero noon, kumupit ka ng 500, kumupit ka ng 1,000, hindi halata sa benta. So nalulung ako noon kasi pakiramdam ko parang na-outcast ako nung third year kasi masaya yung second year high school ko. Pagdating ng third year, wala akong naging classmate. So yung mga ka-close ko, naghiwa-hiwalay kami. So parang outcast ka ba na ano. So yun. Tapos yun nga, yung computer na wile. So yun. So bagsak ako ng 3 subject, 5 units nung third year. So THE 2 units, math 1 unit, and then chemistry 2 units. So 5 units ang binagsak ko na ano. So ang nangyari is hindi ako makakasama sa graduation ng 4th year. Dapat kick out na ako, pero kinausap ng nanay ko, pinakiusapan. So ang mangyayari is nag-summer ako ng 3rd year ng THE, then nung 4th year ako, nagbaback subject ako ng math sa 3rd year, and then nung graduation hindi ako nakasama kasi nga meron pa akong chemistry. So mga classmate ko noon is nakagraduate na ng 4th year. Ako, habang summer sila nagbabakasyon, ako nag-aaral pa ulit. So yun yung ano, yung medyo sumama loob sa akin ng tatay ko nung time na yun. Kaya nung 4th year ako, nung gumraduate ako ng 4th year, parang normal na araw lang. Kumbaga sabi nga ng tatay ko noon, naalala ko pa, normal lang na mag-graduate ka kasi pinag-aral ka eh. So walang celebration. So after graduation, sila umuwi na ng bahay. Ako, doon ako sa classmate ko, naki-celebrate ng graduation kasi may ano sila eh, may
celebration. Parang pangalawang pamilya ko na rin siya during that time. So yun, doon ako naka-celebrate. So naiintindihan ko naman yung tatay ko noon, time na yun. Kasi nga nagloko ako nung high school. So bumawi naman tayo nung college. Pero syempre naiintindihan ko yung punto niya. Tapos review lang saglit, then nag board exam. So awa naman ng Diyos, nakapasa tayo ng board exam. So yun yung hindi ko makakalimutan, na doon ako nahalikan ng tatay ko. Hindi sa lips, syempre, puta, matanda na tayo nun. Sa pisngi. Yun lang yata yung memory ko na nahalikan ako ng tatay ko. Siguro kasi nung bata pa ako, hindi ko pa naalala yon, di ba? Pero yung may isip na talaga ako, yun yung naalala ko, na sobrang tuwang-tuwa siya nung nakapasa ako ng board. So sa nanay ko, eto yung time ko para humingi ng sorry doon sa mga pagloloko ko nung high school, di ba? So sorry. Then eto, nung pulis na ako, kung kailang kwarentahin na, di ba, nagka-problema. So sorry rin, pero ayusin naman natin. Naayos na yung problema. So pinipilit natin bumangon at maayos. So pasensya na kayo kung medyo nakapagdala ko ng hindi magandang name sa ano natin, sa pamilya natin. So this is the time. Alam nyo naman, hindi ako vocal sa personal. So eto sa video, sana napapanood nyo at mapanood nyo. So sorry sa mga pagkukulang ko. Yung bilang anak, pasensya na kayo, di ba? So yun guys, medyo mahaba na ulit. Wala pa yung words of wisdom natin na there is sunshine after the rain. So kadugtong naman nito yon. Mamaya na siya habang nagra-ride tayo. So guys, tara, ride ulit tayo. So guys, naka-ride out na ulit tayo. So ayun guys, yung diretso, yun yung papuntang Tres Cruces. Then dito tayo sa kaliwa. Labas tayo ng Barangay Karibuyo lang. So ito. So ang hirap ng ano guys, na bihirang magbike. Alam mo yun, parang every 9 days, 10 days, di ba? Saka ka lang mag-ano. Kaya hindi ako makapunta ng Tagaytay, makabalik ng Indang, makapanik ng Cabiang. Kasi parang doubtful ba ako sa sarili ko na hindi ako prepared. Alam mo yun, hindi gaya dati na a week, 4 na beses, 3 beses tayong pumapadyak, di ba? Ngayon kasi andalang dahil sa panahon, then parang nare-relax ka na rin, di ba? Na ano, nasa bahay ka na pag walang trabaho, di ba? So guys, ayan, kita nyo naman kaliwat kanan, di ba, mga panalig natin. Sobrang peaceful ng lugar, napaka peaceful. So guys, ang ating wisdom for the day, for this bike vlog is there is sunshine after the rain. So kadugtong to nung last bike vlog number 11 natin, na walang bagyong forever. So guys, tingnan nyo naman, di ba? Ang tagal, 2 weeks, 3 weeks na maulan, di ba? Pero eto ngayon, di ba? Kumbaga, sabi nga, kahit anong lakas pa niyang bagyo na yan, kahit gaanong kadaming ulan, kahit gaanong kalakas ang hangin ang dala niyan, dadaan at dadaan lang yan. So ito tayo guys, kung isasabuhay natin siya, di ba? Hindi naman perfecto yung buhay natin, di ba? Until now, may mga bagyo pa rin sa buhay natin na nandyan lang, di ba? Na hindi natin alam kung hanggang kailan, di ba? Ako personal, may mga dinadala ako, di ba? Pero iba pag may tiwala ka kay God. Sa totoo lang, hindi ako ipokritong tao. Nagkakasala ako, di ba? Maloko ko, pilyo ko, di ba? Nakakagawa ko ng mga
maling desisyon sa buhay, nakakasakit ako ng tao, ng karelasyon ko, di ba, ng magulang ko, di ba, ng anak ko, di ba. So hindi tayo malinis, hindi tayo perfecto, di ba. So pero pag nagtiwala ka sa Panginoon, yung kinilala mo siya, hindi rin naman ako religyoso guys, pero naniniwala ako na nandiyan si God. Nagtitiwala ako na si God nandiyan lang. Teka lang guys ha, naka-rough road tayo at tataas ko yung camera, parang nahiga eh. Teka lang guys, bago natin pagpatuloy ha, taas ko lang yung camera na ano tayo eh. So yun guys, kung ano man yung problema na pinagdadaanan natin sa buhay natin, di ba, matatapos at matatapos din. Ako sobra akong bumilig kay God nung I hit rock bottom. Rock bottom talaga. Nawala yung, hindi naman nawala lahat, pero sabi nga sa dilim mo makikita yung mga totoong tao na nandyan sa buhay mo, diba? Iniwasan ka ng mga tao, yung dating sikat na sikat ka, diba? Teka lang guys, padaanin lang natin to, diba? Yung dating pakiramdam mo eh you are on top of the world, diba? Pakiramdam mo hindi ka tinatablan ng bala dati, diba? Ganun kagaling si God. Yung alam niya na pag medyo parang nalilis ka, isang tapik na ganun, tak, 360 degrees ang buhay mo. Sobra. Dumating ako dun sa punto na yung sagad yung problema ko, parang alalamunan ko, ganyan na lang kalitang butas. Hindi na nga ako makalunok ng pagkain, di ba? Kasi hindi mo alam kung ano, kung katapusan mo na. Pero magdasal ka lang, magtiwala ka lang, matatapos. So ang moral lesson guys is huwag tayo makakalimot sa Diyos. Minsan ang unfair ng tao ako. Minsan tumatawag ako sa kanya, sinasabi ko, God, nahihiya ako sa inyo kasi parang tuwing may problema lang ako, doon ko lang kayo naaalala. Yeah. Tuwing, guys, hindi ako naiyak ha, may pawis lang sa ano ko, ang alat ng pawis ko ngayon. So yun guys, yung ano ko, na minsan nagdadasal ako na, Lord, tayo na, nakakahiya. Pag may problema ako, doon ko lang kayo naaalala. Pag nasa taas na naman tayo, ni simpleng pasalamat hindi natin magawa. So yun guys, na sana ay teka lang guys, may ano. So yun lang, na whether we are up o nasa baba ng gulong ng buhay, huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin kalimutan yung Panginoon. So pasensya na guys, minsan ko tumitigil ako magsalita. Hindi ko alam kung nonchalant ba ako o ano. Nahihiya ba ako na magsalita pag may taong nakikinig. Pero hindi ako nahihiyang mag-lecture sa tao. Yung pag nasa harap lang ng camera na may nakakakitang ibang tao, nahihiya ako mag-picture, nahihiya ako mag-video. Ganoon ba? Hindi ko alam. Parang na-awkward na ako. So ito guys, ang tao ulit. So hindi ko alam. Hindi ko alam yung pakiramdam ko. Yan yung lagi naming pinag-aawayan ng ano, ni Dayan, na hindi ako makapagpa-picture o hindi ko siya ma-picture ng ayos pag may ibang tao. Pag sa, hindi ko alam kung ako lang ba nakakaramdam ng gano'n. Ewan, pati sa mall, yung alam mong yung bibili ka, tapos may sales lady na nakabantay, alam mo yun, parang gusto mo siyang itaboy na, te, doon ka muna, ako na bahala, di ba? Hindi ko alam ba na ano, hindi ko lang alam yung pakiramdam. Basta yun yung hindi ko maipaliwanag kay Dayan nun na awkward din ako na magpa-picture pag may ibang tao, kasi minsan namamasyal kami,
sa mga tourist spot. Hindi ako makapagpa-picture pag may mga tao na ano. So nagagalit siya ron. Eh talagang hindi ko maipaliwanag eh. Hindi ko maipaliwanag kasi sa kanya ano yung pakiramdam. So guys, mahaba na tong ano na to, tong clip na to. Putulin muna natin, may nakaharang sa lagyan. So guys, time check, it's 10:07 AM. Nakaka 12 km na tayo. So palabas na tayo dito sa kanto ng Antero Soriano, Barangay Calibuyo. So ayan, kaliwa natin, Barangay Calibuyo. So tawid lang tayo guys. Kumakalog yung ano natin, yung handlebar. Hindi na kasi natin na-maintain eh. Hindi pa natin na ipapagawa nga yung ano dito. Itong ano ko, itong camera ko yan, no? Hindi pa lang natin. So tayo makatawid. Alat ng pawis ko ngayon guys, siguro dahil nga hindi nga nailalabas. Sakit sa mata. Alam mo yun. Tingnan natin ito. Ayun. Kala ko hindi na naman nagana. Hindi na naman nagana yung Strava eh. Minsan nagpo-phone. Tapos naka-auto-pause siya. Tapos biglang pag umandar ka, hindi naman naandar no. Kaya nasisira minsan yung record ng ride. So dito na tayo, Antero Soriano. Padyak lang tayo guys. Siguro mga ano lang din to, mga 20 km ride lang siguro din tayo ngayon. Hindi ganun kahaba. Hindi tayo makabuelo ng ano, ng ride na ano, yung magandahan. Di ba pangarap kong pumanik ng ano, ng Tagaytay sa Praying Hands. Kaya lang parang duda ako sa sarili ko, o sa sarili ko lang yun, iniisip ko lang. Pero syempre pag mga gano'n kailangan pinaghahandaan mo, di ba? Kasi sa pagbabike wala namang balikan eh. Pag nakalayo ka na, obligado ka na eh, di ba? Saka sayang naman kung di mo matatapos, di ba? Kaya pag medyo nakabuelo-buelo tayo, siguro pag mga nakapag-ride tayo ng 3 beses ng weekdays na maikli, then weekends, tanain natin yung ano, tanain natin yung Praying Hands ng Tagaytay. So tara guys, ito it's 10:09. Agad na yung init ng araw. So guys, time check, it's 10:15 AM. Nakaka 14.1 km na tayo. So Barangay Kapitisa na tayo, malapit sa, so ito sa unahan natin, may disgrasya pa. Ayan, motor. Ayan, ayun, yung isa sa may poste. Ayan, ayun, si Manong. Disgrasya. So guys, nakabike ka man, nakamotor ka, naka 4 wheels, naka bus, naka truck, palagi mag-iingat. Ang tagal nating investigador guys, since PO1 days pa, hindi pa patrolman, hanggang naging chief investigator tayo ng isang bayan dito sa ano. So ang dami ko nang nahawakan na aksidente, hindi lang daan, baka may libong aksidente na, di ba? So kaya ako sa pagmamaneho, mabilis ako mag-drive pero hindi kas-kasero, at hindi rin ako tumututok sa unahan ko. Lagi ako merong pagitan. Yung 3-second rule na tinatawag, kailangan halos 3 segundo ang distansya mo sa nasa unahan sa'yo. So para magawa mo yon, halimbawa yung nasa unahan mo ay lumagpas sa isang poste, so paglagpas siya sa poste, bibilang ka 1001, 1002, 1003 bago ka palang dapat lalagpas dun sa poste na nilagpasan niya. Kasi ang logic dyan sa 3-second rule is merong 1.5 seconds para mag-react yung utak mo na makita mo na nagpreno siya
then meron kang another 1.5 seconds para mag-react na makapagpreno. So ganun guys. So kung mas mabilis siya, ganun din. Mas ababo pa sa 3 seconds, pero yung 3 seconds ano na yon. So ibig sabihin kahit mabilis siya, dapat nasa likod ka niya, mabilis ka rin, pero dapat almost 3 seconds pa rin yung ano, yung pagitan. Sorry guys, siningal ako. Grabe, pag walang practice. Pantaki mo 14.7 km pa lang, hinihingal na ako. So yun guys, ingat tayo kasi ang hindi laro ang pagmamaneho. So pwede tayong makamatay, pwede tayong mamatay, pwede tayong makasakit, pwede tayong masaktan, pwede tayong makasira ng gamit, at yung gamit natin is masira rin. So kailangan talaga ng disiplina sa pagmamaneho. So guys, sana may natutunan yung mga ngayon pa lang na nagmamaneho. So wag tutok, lalo na sa bagay niya, mga minibus, pampasahero. Kasi anytime umi-stop yan, minsan hindi natatabihan. Kung saan pumara, doon na yan mababa, di ba? So ano lang tayo. So ito guys, nasa Timala na tayo. So diretsuin na natin to hanggang kainan. Ingat lang lagi tayo. Kasi lagi natin isipin, meron tayong mahal sa buhay na nag-aantay sa atin para makauwi na dito. Pero sabi nga, kung oras mo na, yung iba nga nag-aabang lang, biglang mababang nga di ba? Wala tayong magagawa ron, gano'n na talaga yun. So ito guys, pakaliwa na tayo. Saka ano, wag natin kalilimutan lagi na, na magbigayan. Wala naman mawala, ilang segundo padidelay ka. Compare mo naman sa aksidente, di ba? Pwedeng buhay mo, kinabukasan mo yung mawala. So dito na tayo guys, sa aking paboritong karinderya dito sa lugar na to. Kapitan natin. Tingnan natin ang camera. Po, tsaka Take out yan? apo. Tsaka may sabaw po kayo. Meron. Ano po? Nilaga. Ano ba order nilaga? Pag order, meron kami nilaga. Pag sabaw lang, nilaga. Nilaga po. Ito sa akin. Ano ba to? Kaldereta. Ay, isang kaldereta. Kakain po. Tsaka isang kanin. Tayo, nilaga take out. Apo. So yan guys, nag-order na tayo. Antayin na lang natin may serve. Yan guys, kaldereta and isang kanin. Yan Mountain Dew, order tayo. Yan guys, pawis na pawis tayo. Grabe, sarap ng pawis. Tara. Time check, it's 10:37 AM. So nakaka 15 km na tayo. So mga less than 20 km tong ride natin. Mga 19, around 19. So kanina habang nakain tayo, may nakita tayong matanda. So naalala ko yung lola ko. Kasi laki lang siya ng lola ko eh. Si Nanay Sayong. Siya yung nag-alaga sa akin nung bata pa ako. So every bakasyon nasa kanya ako. Nanay siya ng tatay ko. So malapit ako kay Nanay Sayong. So hindi naman sila magkamukha, pero naalala ko lang yung tangkad kasi. Tapos hindi pa daw siya nakain. So inano natin, pinakain natin. Hindi naman para ipagmalaki, pero hindi ko na i-video, pero tingin ko sa time lapse, kasi naka time lapse naman ako lagi, di ba, pag nakain. So
ipakita ko na lang siya saglit doon sa time lapse. So yun lang. Hindi naman tayo naawa, pero sana wag natin sapitin yung ganoong edad na tayo is kinakailangan pa natin na maghanap buhay sa kalye, di ba? Hindi naman siya pulubi, alam ko parang may trabaho siya eh, ano lang natin, hindi pa daw siya nakain. So sana sana wag natin sapitin yung pagtanda natin. Sana pagtanda natin kahit pa paano yung simpleng pambili ng mga maintenance na gamot natin is hindi na natin problema. Kung sakali kukunin man tayo, yung hindi na mamomroblema yung pamilya natin, yung pambili ng kabaong natin, di ba? Kung saan tayo ibuburol, saan tayo ililibig, sana maihanda natin yon, para hindi tayo maging pabigat sa pamilya natin pag dumating tayo dun sa panahon na yan, na hindi tayo alagain, hindi tayo pabigat sa pamilya, na yung mga magiging apo natin o anak natin is parang ang nagiging dating is pabigat tayo. Kaya kinakailangan nating magsikap ng trabaho. So yun lang guys, na-share ko lang. So medyo malapit na rin naman tayo sa bahay, pero next clip na natin tapusin yung video. Hi guys. So guys, time check, it's 10:49 AM. Nakaka 18.1 km na tayo. So mga 1 km mahigit na lang. So less than 20 km to itong ride natin. So guys, dito na natin tatapusin yung video. So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe and follow to my social media platforms. My YouTube channel, may Facebook page, and my TikTok account at Padjak Paugi. Paugi is P-A-O-G-I. And don't forget to hit the like and notification button. So guys, uulitin ko, overtake lang natin to ha. So guys, uulitin ko, last bike vlog is walang bagyong forever, at ngayon ay there is sunshine after the rain. So wag natin kalilimutan guys, na God is good, God is the best.